Tayo sa ating sabog. May na kayo? Hello mga ka-great, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito na nga tayo sa ating sabog tanim, no? San Antonio, Quezon. Dry na yung lupa, oh. Yan, oh, yung sabog natin. Bitak-bitak. Bukas, magpapatubig na po tayo rito. Nung nagsabog tayo ng ito yung first time na nagsabog tayo ng organic. Hindi tayo nakapagpa-upo dito. Kung naalala niyo po, lagi kong sinasabi, no, pagka pure organic fertilization method, ang dapat na protocol niyan pagkatapos pong may prepare yung lupa ready for sabog, magsasabog na tayo muna ng Everlast organic fertilizer. O hindi naman yung mga organic fertilizer na ipot ng manok na ginagawa ninyo, ipinapaupo po natin yun. Ang tawag doon ay surface application. Pero kung naalala nyo nga po, blinag natin ito, hindi natin kontrolado rito ang sitwasyon, tubig, lahat. Kaya po ito ay nasabugan ng hindi po nalagyan ng organic. So ngayon natin nilagyan ng organic. Sabi ko sa inyo, pagdating ng 7 days, maglalagay po tayo ng organic. Ang pinakamaganda sa paglalagay ng organic nito ay napatubigan muna o nasalanap ng tubig bago ka maglagay. Pero hindi na naman nangyari yon kasi nga po walang tubig. Kaya ngayon nagsasabog tayo ng organic. Pagkatapos po nito dapat as much as possible masarado ko nga po ang mga pilapil. Tapos baka mamayang gabi umulan, hindi po iaanod, hindi ma-wash out yung ating sinabog na organic fertilizer. So ang tanong, pag nasabugan po natin organic fertilizer, sapat na po ba yun? First application, wala pong kasama synthetic? Wala po, kasi nga po ito ay pure organic fertilization method, direct seeding, no? Dito po ito sa San Antonio, Quezon. So yung mga taga dito kasi gusto ko rin maturuan sila ng paraan kung paano makamenos, walang gagamiting synthetic fertilizer. So ito po, sarado lang ang pilapil nito, at least ito pantay na rin. Kaya hindi po ito problema. Importante lang masarado ang pilapil after po na maglagay ng abono para po hindi po maiwas out ng tubig. Kung nakikita nyo po na parang concern kayo, baka may hindi pantay-pantay yung pagkakasabog, okay lang po yan kasi nga once na pinatubigan natin yan, magkakatas na po yan. Yung katas niyan ay malalagyan po yung buong pinitak, so magiging equally distributed na naman po yung organic na nilagay natin. Kaya okay lang po yan kahit hindi masyadong pantay yung pagkakasabog. Ang rate ko po nito per hectare is nasa 25 to 30 bags per hectare ng organic, no? Ang unang sabog natin ay mga nasa 20 bags agad, 20 bags agad ang sabog natin sa isang hektarya. Tapos ang kasunod na po nito, kung susundan pa natin, ay mga nasa 35 days, 30 to 35 days na po ang kasunod na pagsasabog niyan. Pero yung alam niyo po, yung sasabog natin ng 35 days, mapapakinabangan pa natin yan hanggang sa susunod na taniman kasi hindi naman po mawawala yan eh. Alam niyo itong pilapil nila hindi masyadong naayos. Pagka sa isang araw po makita nyo ayos na po yan kasi nahirapan sila mag-ayos nung time ng naggagawa rito nga kasi nakalimutan na nag-spray muna sila ng bioenzyme, so nalulusaw yung putik, mahirap magpilapil. Na i-experience rin po siguro yan. So yun po yung ating vlog sa inyo for today tungkol po rito sa ating direct seeded na Jasmine 479 dito po sa San Antonio, Quezon, pure organic fertilization method. Ang protocol na naman po nito ay hindi naman po paupo o hindi surface application. Kung hindi, 7 days after nagsabog, saka po kami naglagay ng organic fertilizer. Ang kasunod na po ay nasa 35 days na po ng edad ng palay bago po tayo maglalagay ng side dressing. At yun na rin yung top dressing natin. So, dire-diretso lang po ang ating update dito sa ating mga ganitong mga demo, trial. Para sa ganun, mapatunayan natin once and for all ulit na hindi natin kinakailangan ng synthetic fertilizer. Mabubuhay po ang mga Pilipino sa sariling
sistema sa sariling paraan. Yun po ang ating vlog sa inyo for today. Thank you very much mga ka-agrid. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers Ang Bida.